Kapatid, hindi ako matalinong tao, hindi ako magaling sa Bible, pero nais ko magpagamit sa Panginoon. Hindi ako maraming alam sa Bible, hindi ako kagaya ng ibang mga preacher na maraming alam sa Bible, magagaling mag-English, hindi po ako ganun kagaling. Hindi ako magandang magpaliwanag ng salita ng Diyos. Isa lamang akong hamak na tao at hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Pero yung aking puso nagkaroon ng burden sa mga tao. Kahit hindi ako magaling, hindi ako maraming alam sa Bible, kunti lang yung mga memory verse ko sa Bible, pero Lord, gusto ko mangaral lang yung salita. Para sa buhay ko, parang napakasarap sa pakiramdam kung mag-share ako ng Word of God. Nagkaroon ako ng awa sa mga tao na kailangan nila na makapakinig ng salita ng Diyos. Naranasan ko dati mga kapatid, nag-decide talaga ako na mangaral ng salita ng Diyos sa mga bus. Talagang noon, hindi pa uso yung mga cellphone dati, mga 2014 yata yon, nung time na yun, o 15. Hindi pa usong cellphone, hindi pa ako nagbablog. Nangaral ako ng salita ng Diyos sa mga bus. Umaakyat ako sa mga bus, dyan sa Chaong, San Pablo, Candelaria. Nakakaabot ako dyan, sumasakay ako ng mga bus at nangaral ako ng salita ng Diyos. Dami kong na-encounter doon. Malapit pa ako na nagulungan ng bus. Kasi dahil yung driver may galit sa mga nangaral ng salita ng Diyos. Kasi yung iba kasing nangaral ng salita ng Diyos, pagkatapos mangaral ng salita ng Diyos, nagbibigay ng sobre, nagpapa-offering. Kaya akala nila kung ganon ako na nagpapa-offering. Kaya gumagawa ko ng strategy kung paano nila mapakinggan ang salita ng Diyos. Ay minsan, dati una kong dalang Bible malaki. Dahil nakikita nilang Bible na hawak-hawak ko, hindi ako pinapasakay. Mas lalo yung mga aircon na bus, hindi po nagpapasakay. Mas lalo pag may dala kang Bible. Kaya ideya ko nung next pag-akyat ko ng mga bus, ang dinala ko po, yung ganito na lang na Bible, maliit. Kasi tinatago ko bago ako papara ng mga bus. Kasi pag makita nila na mayroong Bible kang hawak, hindi ka papasakayin, hindi ka bubuksan ng pinto. Kasi alam nila, mangaral ka ng salita ng Diyos at alam nila, nanghihingi ng pera, nang bibigay ng sobre pagkatapos ng pangaral ng salita ng Diyos. Kaya ako, una pa lang, sinasabi ko na ako po yung nangangaral ng salita ng Diyos na walang anumang kapalit, walang hinihingi, walang sobreng ibibigay, hindi nagpapa-offering. Ang hinihiling ko lang sa inyo, na buksan yung kaisipan nyo, makinig kayo, saglit lang to, mga 5 minutes lang, mag-share ako ng Word of God. Kasi pag di mo sabihin agad yung mga direct to the point na ganon, pag akyat ko, napapansin ko, pinapalaksan yung mga stereo ng bus, nag-headset sila, natutulog sila. Kunwari, hindi sila nakinig ng yung sinasabi, hindi sila nakinig ng salita ng Diyos. Nilalaksan nila yung tugtog ng kanilang mga cellphone, kaya nag-headphone sila. Kaya sabi ko, hindi pa ako matagal mangaral, kunti lang po, mga 5 minutes lang po. Hinihiling ko po ang yung mga atensyon, yung mga isipan nyo, yung pakinig nyo, na makinig ng salita ng Diyos. Ginawa ko po yan mga kapatid dati. Tapos isang bisis nung sumakay ako ng bus, nagmumurmur yung konduktor at yung driver na umaakyat ako. Pagbaba ko, kunting minor lang ganon. Tapos binulyon niya agad yung bus. Tapos natalapid yung paa ko. Tapos bumalandra ako dun sa dingding ng bus at malapit ako na sagasaan ng gulong. Naisip ko yung Filipos 1:21. Sabi ko, kamatayan, mamatay kay Kristo. Nung nabalandra ko, praise the Lord, hallelujah, ganon talaga, sumigaw ako ng ganon. Buti na lang, salamat sa Panginoon, hindi pa talaga yung araw ko na mamatay ako sa time na yon. Akala ko magulungan na talaga ako ng gulong ng bus. Salamat sa Panginoon. At binigyan pa talaga niya ako nung time na yon na mabuhay hanggang ngayon. Kaya testimony ko talaga dati yon sa buhay ko. Ganon yung naranasan ko sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya subok ko na si Lord sa buhay ko. Kung gaano siya kabuti sa buhay ko. Bagamat ako'y hindi karapat-dapat sa kanyang harapan. Isa akong makasalanan sa kanyang harapan. Pero salamat sa Panginoon. Minahal niya pa rin ako. Kaya mga kapatid, hamon ko sa inyo mga kapatid, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Maglingkod tayo at manatiling tapat sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kung gusto mong paggamit sa Panginoon, manghingi ka ng kaalaman sa Panginoon, manghingi ka ng katapangan na maipahayag mo ang salita ng Diyos, na hindi ka mahihiya, magkaroon ka ng tapang na galing sa Panginoon, na hindi ka matatakot na ipahayag ang salita ng Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay mo,
ipapangaral mo ang salita ng Diyos para sa ikabubuti ng mga taong makikinig ng salita ng Diyos. Hayaan natin na si Lord magsasalita sa ating mga dila. Hayaan natin na si Lord ang mag-guide sa atin sa lahat ng ating sasabihin. Magpakumbaba tayo sa Panginoon at si Lord yung itataas natin at si Lord ang magbibigay ng kaalaman sa atin at siya ay magsasalita sa ating mga labi na magkaroon ito ng kapangyarihan at kaluwalhatian sa ating Panginoon na natatagos ito hanggang sa kailaliman ng ating mga buto. At hingin natin yung anointing ng Lord na magsasalita tayo na mayroong kapangyarihan ang ating mga sinasabi. Kasi kapag nandyan sa puso't isipan natin, nandyan ang glory ng Lord sa ating buhay, talagang magkakaroon ito ng fire na nagmumula sa Panginoon na mayroong tapang na ipangaral ang kanyang masalita at hindi ka matatakot